masarap sa pakiramdam to share may personal journey kasi kung gaano mahirap yung pinagdaanan ko, I cannot imagine na ganun lang pala kadali yung recovery. And I know iba-iba yung strength ng bawat tao to recover, diba? But yung expectations ko na parang nakakatakot pa, ano bang mangyayari na sa akin, nawala lahat ng yun dahil na I followed my instinct and gusto ko na talagang masundan pa yung quality of life na meron ako. Thanks for sharing. So, para lang sa mga nakikinig ngayon. So, let me start with the first question. So, ano ba ang buhay mo bago ka nag-hypertension? Bago ako umabot doon, of course, ginawa namin lahat ng mga steps para hindi nga siya mangyari. Siguro, yung ibang doctors, medyo ano din sila, para pa gusto lang din nilang makasigurado na baka naman mataan ka sa ganito, so I had cardiac compression, and before that, I had mga PRP injections, so wala talagang ganito. Hanggang sa umabot na ako na naka-wheelchair na ako for 3 months, hanggang sa doon na ako pinonsider na bigyan na ng hip replacement. And nung sinabi yun sa akin, bibigyan ako ng hip replacement, yung iba siguro may reaction. Well, very different yung naging reaction ko from the first time and narinig ko nung may avascular necrosis ako and yung keyword is hip replacement. Grabe yung takot ko. Siguro normal na makaramdam ka ng takot dahil medyo may ganung stigma na pag may hip replacement ka, may iba na yung buhay mo. Marami ka ng mga bagay na hindi ko yung buhay. And then, finally, after 1 year, nung sinabihan ako ng doctor ko na kailangan ko na talaga ng hip replacement. Kaya kong i-compare yung pakiramdam na nalaman kong yes, positive at pregnant ako, yung happiness ko noon, doon sa binigyan na ako ng opportunity at may nag-yes na sa akin, na mabigyan ako ng bagong balakang sa parang yung oh my God, yung tayo na yung may nag-yes na sa akin. So, yun ba yung nag-udyok sa'yo para mag-decide na mag-hip replacement? Siguro, I'm so much pain. And ang hirap na nakikita ko na yung daughter ko lumalaki na hindi ako yung nagpapalaki. Parang nakikita ko siya naglalaro, nakikita ko silang napamasyal, tandaan niya, like, ako inuuwian na lang ako. And I can, kumbaga, serve sa family ko. My love language is service. So, hindi ako makapagluto, hindi ako makapaganda ng gamit. Hindi ko makapagod sa school, hindi ako makalaro kasama yung ano ko. Hindi ko mapalitan ng diaper yung anak ko. So, parang wala, nakahiga na lang ako eh. Higa ako. So, parang, ito ba yung life na gusto ko? Eh, alam ko naman na may solusyon. So, you were really frustrated, no? Yes. With so many things. So, mapunta naman tayo dun sa bago